Okay. Sa liabilities, ang ibig sabihin lang ng liability is obligations. No? Obligations or utang. No? O mga bayarin. Okay. Ngayon, ito lang yan. Pag nakakita kayo ng salitang payable, ang salitang payable, yan ay liabilities na. Ibig sabihin ng payable is babayaran mo or utang mo. Okay. Ito yun. Meron tayong current liabilities. Ano ba yung current liabilities? Ito yung meron tayong mga ilan. Meron tayong accounts payable. Accounts payable. Ano kaya yan? Yan yung for example, meron akong negosyo sa restaurant. Bibili ako ng supplies yung supplier ko. At sabi ko, palistan muna. Okay? Kukunin ko yung supplies, palistan muna ako. Ibig sabihin, nagpalista lang ako sa account ko. Tama, no? Nagpalista lang. Parang ganito. Meron akong restaurant. Tapos yung kumpare ko, supplier ko. Ayaw, tinawagan niya yung kumpare ko. Sabi ko, pre, pwede bang palista muna ako ng karne. Karne, hindi lang ako karne. Palista muna ako ng karne, pa-deliver na lang sa bahay, palista lang sa pangalan ko. Okay, ano nangyari? Ako ay kumuha ng mga karne, tapos binayaran ko na ba? Hindi pa. Meron na akong utang. No? Meron akong accounts payable doon. Okay. Ano naman yung notes payable? Pag sinabi yung notes payable, okay, meron tayong ini-issue o meron tayong binibigay ng promissory note. No? For example, tinawagan ko rin yung kumpare ko. Sabi ko, pre, pwede bang makahiram ng 50,000? Iaabot ko na lang sa yung promissory note na kaya babayaran ko rin yun after 6 months. So, okay. Ibig sabihin nun, nangutang ako at magbibigay ako ng promissory note. So, okay. Ang konting tips, pag nakalagay ay issued promissory note, ikaw yung may notes payable. Pero pag ikaw yung naka-receive ng promissory note, meron kang notes receivable. Okay, yun lang, dalawang salita. Issued at received. Diba? At issued, ikaw yung nag-bigay. At received, ikaw yung naka-tanggap. No. So, yun. Ito yung mga current liabilities. Yung notes payable, pwede rin siyang maging non-current liabilities. Kasi depende pa rin sa terms, no? Sa agreement nyo. Okay. Meron tayong tinatawag na salaries payable. Salaries payable. Okay. Kayo ba? Kung kayo ay magkatrabaho, nagkatrabaho kayo sa akin, may negosyo ako. Lahat kayo trabaho ko. Nakatapos na kayo ng isang buwan na magkatrabaho. Tapos, pwede ko bang sabihin, next year ko lang yung bayad sa inyo. Diba? Hindi. Ang salaries laging binabayaran yan every tatlo. So, ibig sabihin, papasok ko saan? Sa current liabilities. Ito yung mga babayaran mo sa loob ng isang taon. Okay. Sa loob, bukas na bababa sa isang taon. Yung salaries. Next one, meron pa tayong utilities. Payable. Ano ba muna yung salitang utilities? Sir, yan po ba yung mga nagtilinis? Okay. Ang ibig sabihin ng utilities sa bahay, yung mga utilities natin yung kuryente, tubig, tsaka internet. Okay. Yung utilities payable, ganito lang yan. For example, andun ka sa bahay mo, nakaupo ka, biglang dumating yung bill ng Meralco. Kinuha mo yung bill ng Meralco, dinasa mo, okay, 5,000 pala yung bill ko. So, ibig sabihin na yun, yung 5,000 na yun, nagamit mo na ba yung 5,000 na yun? Yes. Pero ang tanong, bayad mo na ba? Hindi pa. Once na nakareceive ka ng bill galing sa Meralco, ay meron ka ng utilities payable. Kasi, hindi mo pa nababayaran. Pag nakareceive ka ng bill galing PLDT, yun ay utilities payable. Kasi hindi mo pa binabayaran. Okay? So, yun yung utilities payable. Marami pa tayong payables dito. Kahit anong expenses na nagamit mo na, okay, kahit anong expenses o pinagagastusan mo na nagamit mo na, pag hindi mo pa binabayaran, consider yan as payable. Okay?
Okay, lahat yung payable. Nature ng expense plus payable. Kung ano man yung nagamit mo at hindi mo pa nababayaran. Yun ay payables na agad. So, okay. Ayun lang naman yung sa ating mga current liabilities, no? Current liabilities. Meron tayong non-current liabilities. Konti na lang nilagay dito sa current. Yung madalas natin gagamitin. Yung, ito. Isa na to, di ba? Yung loans payable. Na-explain ko naman sa inyo kung paano yan. At yung terms. It depends on the terms. Okay? Next one is meron tayong mortgage. Sinabi natin mortgage payable. Ano ba yung mortgage payable? Ang mortgage na salita is related sa real estate. Sa mga lupa. Ano ba yung real estate? Lupa, bahay. Diba? Property. Yung mga yan, pag nangutang ka ng ano, example, bumili ka ng land. Diba? Tapos, yung land mo, nag-down ka lang ng 20%. And then, yung utang mo mabayaran mo hanggang within 10 years. So, ibig sabihin, long-term na utang siya, yun ay related saan? Related siya sa mga real estate. Sa lupa, sa building, or sa mga property. So, yun yung mortgage payable. Meron din tayo tinatawag na loans payable. Yung loans payable, it depends pa rin sa kanyang maturity. Pag yun ikaw ay nangutang sa bangko, tapos ang payable mo siya ay lagpas isang taon, yun ay considered as non-current liabilities. So, ito yung mga non-current liabilities natin. Okay, so naiintindihan mo itong current liabilities. Ito ay utang na babayaran mo sa loob ng isang taon. Yung nandito ba? Ito pwede mo kung nandito? Hindi, diba? Kasi yan ay kailangan mo ng bayaran. Utilities payable, pag hindi mo binayaran yan, pinabot mo na isang taon. Tingin mo ba, yung mga gamit ka pang kuryente, those are the one. Wala na, tutulog na yun, di ba? So, okay. Ngayon, ang normal balance ng liabilities, ang normal balance niyan, is kapalit ka lang ng may assets. Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng utang, i-record mo sa credit side. Pag nagbayad ka ng utang, i-record mo sa debit side. Okay? No? So, okay. Ganito lang yan. Baka kasi ang nasa isip yung pag-debit, laging dagdag. Pag-credit, laging bawas. Hindi yun ganun. Tanggalin yun sa isip, no? Ang credit at debit, nakadepende sa accounts. Nakadepende yan sa accounts kung paano, no? So, okay. Magbibigay ulit ako ng example. Dito sa liabilities relating to assets. Kasi yung pala naman i-discuss natin. Ano? So, okay, January 1 ulit. January 1. Purchase supplies on account $5,000. Ano ba ang nadagdag sa negosyo? Okay. Dito, January 1, i-analyze natin. Purchase, bumili ng supplies on account. Ibig sabihin, may nabasa pa kayong paid. Ibig sabihin, nagbayad na ba tayo? Hindi pa tayo nagbabayad. So, ano nadagdag sa negosyo natin? Yung supplies. Yung supplies ay assets. Ang assets, yung supplies na dagdagan. Saan natin nire-record? Sa debit. Okay. Ngayon, nagkaroon pa tayo ng utang. Yes, nagkaroon tayo. Kasi from the word on account. From the word on account, yan ay accounts payable. Ang accounts payable ay liabilities. Nagkaroon pa tayo ng utang. Saan natin nire-record? Sa? Nasa point plus dyan. Okay. Ibig sabihin nun, nagkautang pa tayo. Nagdagan pa yung liabilities natin. Saan natin nire-record? Sa? Credit. So, okay. Kaya lang natin dito, January 1, ang debit natin ay supply. Okay? And then, 5,000. Tapos yung ating utang na accounts payable is 5,000. Okay. Ngayon, January 2. Okay. So, January 2, ito yung nangyari. Paid the supply
in full. January 2, pay the supplies in full. So, ano ibig sabihin yan? Tagalogin natin. Binayaran yung supplies in full. O yung inutang natin supplies, di ba? So, okay. Ano ba ang nangyayari pag nagbabayad tayo ng utang? Ano nangyayari pag nagbabayad tayo ng utang? Ano nagawa kayo? Okay. May nalatagdagan ba sa'yo? Bawas to. So, ibig sabihin, dahil sa salitang pay, nagbayad tayo ng cash, yung cash ay asset. Nabawasan ba yung assets natin, yung cash natin sa transaction number 2? Yes. So, saan natin nilagay yung cash na 5,000 sa? Okay. Ang tanong, nabawasan ba tayo ng utang dito? Yes. Ano ba yung utang? Yung accounts payable, under siya ng liabilities. Yung liabilities ko natin, nabawasan o nagdagdagan? Nabawasan. Saan natin siya i-record? Sa debit. Okay. So, ang mangyayari dyan, accounts payable ang debit mo, 5,000. Tapos,